Sa isang pandayan ako'y inyong samahan, hugisan ang isipan ng hitik na karunungan. Nasa inyong harapan at magpapakilala, babati muna ako ng magandang umaga. Mula ika-4 hanggang ika-12 baita. Hayaan ninyo akong magsalita ng wikang Pilipino, sulitin na natin ngayon, hindi dahil buwan ng wika ngayong buwan ng Agosto, kundi dahil alam ko sa aking sarili na ako ay Pilipino at ipinagmamalaki ko na Pilipino ang aking lahi. Bukod sa ako ay isang guro dito sa St. Paul College of Makati sa asignaturang Pilipino sa high school, ako rin ay isang anak ng umaasang magulang. Kapatid na handang tumanggap sa anumang dala ng buhay. Kaibigan na hindi man ganun karami ngunit kalidad, puro at tapat. At higit sa lahat, ina. Ina, hindi sa biyolohikal o dugo sa dugong ugnayan, kundi ina at gurong tagapayo ng pangkat St. Augustine. Ako si Binibining Maria Fatima E. Velasco, ang inyong magiging tagapagdaloy para sa umagang ito. Ngayon ay ating ipagdiriwang ang buwan ng wika sa simpleng paraan ng selebrasyon para sa bagong kadawian o new normal ng sitwasyong ito. At upang mapasinayaan natin ang palihang ito, inaanyayahan ko ang lahat na magsitayo para sa pambungad na panalangin na susundan ng pag-awit ng lupang himla. Mangyari lamang na ang lahat ay magsitayo. Ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Minsan ang buhay ay isang awit ng ganda. Mayroong liwanag na tatanglaw sa ating pagyabang. Minsan ang buhay ay isang awit ng lungha. At siyang papawin nito ay ang pag-asa ng umaga. At kahit anong tingin ng Diyos, at kahit anong tingin ng piling, ay isang nagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawad niya'y magbalik loob. Turo niya'y buhay na ang Diyos lamang sa ating nagkaloob. O Inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapa at pagkakaisa. Ang rosaryo, hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Kristus ka ng luwang banal, hindi na namin payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng Amang mapagmahal. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Pagkakataong nasisilayan ba namin ang pagsikat ng araw. Oportunidad na oras na kasama ka namin ang aming mga mahal sa buhay. Salamat sa biyaya. Hihingi namin ang iyong presensya sa pagtitipon, ang iyong basbas ng pagpapatawad sa aming mga kahinaan, at ang iyong gabay sa lahat ng panahon. Tinataas namin ito sa ngalan ng iyong anak
si Jesus, sa mga nabirang na rin. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at tumayo ng tuwid at maayos. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Isang malaya at makasaysayang umaga sa lahat, inaanyayahan ng lahat na magsiupo. Kahit nasa ganitong sitwasyon at kalagayan ang ating bansa, ay humahanap pa rin ang ating mga guro, ang ating mga pag-asa ng bayan ng iba't ibang kaparaanan upang maibigay sa inyo ang pagkatuto na karapat-dapat. Kaya hayaan niyo ako ngayong tukuyin at ilahad sa inyo ano ba ang layunin natin para sa palihan o sa talk o sa seminar na ito. Una, wika bilang sandata. Paanong paraan magagamit ang wika bilang instrumento at sandata? Sandata, weapon. Bakit? May digmaan ba? May kalaban ba? Hindi tayo nagkakamali. May digmaan, may giyera, may kalaban. Ang ipinagkaiba, hindi natin ito nakikita. Pero sa paanong paraan magagamit ang wika bilang sandata sa pagsugpo ng kalaban natin, ang pandemya. Ikalawang layunin, bayanihan versus COVID. Sa papaanong paraan magagamit ang bayanihan? Papaano tayo makapagbabayanihan? Upang masugpo, masolusyonan at matapos na ang dinadalang pandemya ng ating bayan, buwan na ang nakalipas. Bayanihan at wika bilang sandata sa pagsugpo ng COVID-19. Ayun din, may uugnay din natin ang tema ng buwan ng wika para sa taong 2020. Wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika. Ilalahad ang mga dahilan o maiuugnay ang mga dahilan sa kung paano kailanman hindi mapaghihiwalay ang wika at kasaysayan. Taglay ng pandemya ang ating pinaharap at nararanasan,
ang maraming mga salita at konseptong namamalas natin dahil sa COVID-19. Tiyak na ang social o physical distancing, probable, community quarantine, suspect, first wave, ayuda, GCQ, ECQ, MGCQ, PUI, SAP at marami pang iba ay tatatak sa kasaysayan natin mula ngayon. Sa pananalasan ng mga salitang ito na pakumbas ang ating nararanasan, ihadong marami na sa inyo ang nagto-throwback sa dating kadawian o sa dati nating normal na ginagawa. Ano-ano na kaya yung mga way back Wednesday na inaalala ng mga Polinyas? Throwback Thursday, Flashback Friday, o di kaya mga sinasariwang Saturday o Sunday ng mga Polinyas at maging ng mga guro ng ating mga Polinyas. Marahil inaalala o nililingon ninyo ang mga linggo na kayo ay nagbabakasyon sana. O di kaya hinahalungkat ninyo ang mga araw na sa anumang oras pwede tayong magpunta ng mall o parke o pasyalan. O di kaya inaalala natin ang mga minarkahang Martes kung saan may mga plano tayong lakad kasama ang mga kaibigan at mahal sa buhay. Ngunit sa ngayon, napakaraming tanong, napakaraming pag-aagam-agam, takot, pandemya. Noong una, sa personal kong perspektibo, hindi ako masyadong naniniwala sa pandemya. Ethics, kumbaga. Ngunit, lumipas ang isa, 2, 3 buwan. Aba, hindi na to biro. Hindi na to petics. Seryosohan na to. May digmaan, may giyera, may kalaban tayong dapat talunin. Ayun din, sa sektor ng edukasyon, maraming katanungan. Nung naglabas ang DepEd o ang Kagawaran ng Edukasyon ng unang schedule sa araw ng pasukan para sa mga pampublikong paaralan, ika-24 ng Agosto, kung matatandaan natin. Marami ang reaksyon, iba't ibang reaksyon. May natuwa, pero mas marami ang nainis, mas marami ang nagalit, mas marami ang nag-alala. Papaano ang edukasyon? Papaano ang mga kabataan? Papaano ang pag-asa ng bayan? Maipagpapatuloy pa ba ang pagkatuto ng mga kabataan? Sasagutin natin yan sa mga susunod na talakayan. Kamakailan ay inimplementa ng pamahalaan ang Batas sa Republika bilang 11469 o mas kilala bilang Bayanihan to Heal as One Act. Ano ba kapag sinabi nating bayanihan? Ano ba ang ating unang naiisip, ideya, estima kapag sinabing bayanihan? Ano kaya ang magiging responde? Ano kaya ang maitutugon ng mga kabataang Pulinyan, hindi lang ninyong mga Pulinyan, maging sa loob at labas ng lungsod ng Makati? Anong uri ng pagresponde ang inyong gagawin? Kayo ba ay susunod? Kayo ba ay makikipagbahagi sa mga direktibang ginagawa ng pamahalaan? Kayo ba ay hindi magpapasaway na hindi lumabas ng bahay para hindi madagdagan kung ano ang ating kinakaharap na problema ngayon? Marahil o palagay ko, lahat ay makasusunod. Kung marami ang makasusunod, bukod sa disiplina, marami ang makasusunod kung taal nating nalalaman at nauunawaan ang interpretasyon, ang kahulugan, ang saysay at ang ugat ng salitang bayanihan. Upang halungkatin at halukayin natin ang saysay ng bayanihan, mayroon akong 2 konsepto o 2 ideyang salita na nakuha mula sa salitang bayanihan. Bayan, bayani, equals bayanihan. Isa-isahin natin. Bayan, bayani, bayanihan. Una, ang bayan. Bayan ay isang espesipikong lugar, partikular na lugar, lokasyon, kung saan naninirahan ang grupo ng mga tao. At dito sa bayan na ito, kapag mayroong mga grupo ng mga tao na nanirahan,
automatiko makabubuo ang mga taong ito ng sarili nilang kultura, ng sarili nilang paniniwala at higit sa lahat upang makapag-komunikasyon ng maayos para sa isa't isa, makabubuo sila ng sarili nilang wika. Ano ba ang wika? Ano ba ang wikang pambansa ng ating Pilipinas? Ano ba ang wikang pambansa ng Pilipinas? Marami ang nagtatanong sa aking mag-aaral. Binibini, ano ba sa Tagalog ng salitang ito? Binibini, ano ba sa Tagalog nito? Kahit hindi mag-aaral ko, kahit mga magulang o pamilya ko, kahit mga mas nakatatanda sa akin, ano bang Tagalog nito? Ano ba sa Pilipino nito? Ano ba ang tama? Ano ba ang national language ng Pilipinas? Ugatin natin ang wika ng ating bayan. Una, Tagalog. Tagalog ba ang wikang pambansa natin? Sa katunayan, naging wikang pambansa o national language ang Tagalog, pero hindi na ngayon. Noong panahon ni Manuel L. Quezon, panahon ng Commonwealth, ito ang tinaguriang pambansang wika ng Pilipinas. Ngunit nagbago ito, naging Pilipino na titik P, as in Papa, naging Pilipino na titik P noong panahon ng 1959 o 1979, upang mapatunayan na hindi kumikiling o walang pagkiling sa Tagalog sapagkat klase ang Tagalog, ito ay dialekto. Dialekto ito sa probinsya ng kagaya ng Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Quezon. Ito ang mga sinasalita sa mga probinsyang iyon. Upang mawala ang pagkiling o yung mga sabi-sabi na kumikiling tayo sa dialektong Tagalog, pinalitan ito ng Pilipino noong 1959. Kinalaunan, ang 1972, 1972, muli itong pinalitan ng Filipino, F, as in Fatima. Hanggang sa kasalukuyan, ang ating wikang pambansa ay Filipino na may titik F. Para saan ang titik F? Hindi ba ang titik F ay para sa banyaga? Hindi yung sariling atin? Ito ay upang mapatunayan lamang na ang wika natin ay malayang manghihiram o nanghihiram sa mga ibang wika. Ano-ano yung mga wikang pangunahing pinanghihiraman natin o pinaghihiraman natin ng mga salita? Spanish, Arabic, at English. Sa tatlong wikang ito, pangunahin tayo nanghihiram ng iba't ibang mga salita. Hindi lahat ng mga salitang ginagamit natin sa araw-araw ay sariling atin. Karamihan dyan ay hiram sa ibang wika ng banyaga. Nakasaad sa Artikulo 14, ika-6 na seksyon sa ilalim ng Saligang Batas 1987 na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa sa salig na umiiral sa mga wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Payayabungin sa pamamagitan ng tatlong wikang pinaghihiraman natin, ang Spanish, English at Arabic, at payayabungin sa salig ng iba pang mga wikang umiiral sa atin. May iba pa bang wikang umiiral sa Pilipinas? Bukod sa Pilipino? Marami. Bakit? Tingnan o pansinin ang struktura ng ating bansa. Tayo ay arkipelago, pulo-pulo, iwa-hiwalay. So ibig sabihin, sa bawat lugar, sa bawat komunidad, may kanya-kanyang wika. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng iisang wika sapagkat tayo ay pulo-pulo. Maraming pulo at magkakahiwalay. Kaya nga, sa huling tala, tinatayang nasa mahigit 170 wika ang aktibo, no? At patuloy na umiiral dito sa Pilipinas. Ngunit mahihirapan tayo kung iba-iba tayo ng wika. No? Mahihirapan tayong magkaunawaan. Mahihirapan din yung mga taga-probinsya.
No, kung pipilitin silang matuto, magsalita at turuan ng mga teacher o mga guro sa wikang Pilipino kasi hindi naman yun yung unang wika nila. Kaya naman, ang Kagawaran ng Edukasyon o ang DepEd ay nagtalaga ng 12 wika na gagamitin bilang lingua franca, no? 12 wika na gagamitin bilang wikang panturo rin sa iba't ibang komunidad at probinsya sa buong Pilipinas. Nariyan ang Tagalog, Kapampangan, Pangasinense, Ilocano, Bicol, Cebuano, Hiligaynon, Waray, Tausug, Maguindanaon, Meranao, Chavacano. Yan ay sa taong 2012. Ngunit kinalaunan matapos ang isang taon, dinagdagan pa ito ng Department of Education ng 7. Kabuuan, mayroon tayong 19 na katutubong wika bilang wikang panturo, wikang pantulong para sa mga ibang mamamayang Pilipino mula sa probinsya. Andyan yung Ibanag, Sambal, Aklanon, Kinaraya, Yakan, Surigao-non, at Ivatan. No? So itong 19 na wikang ito yung ginagamit sa iba't ibang probinsya, no? Sa iba't ibang komunidad dito sa Pilipinas bilang wikang panturo. Tungo tayo ngayon sa bayani. Matapos nating ugatin ang wika mula sa bayan, ngayon, kung tungo tayo sa bayani, sino ba ang kilala nating bayani? Hindi si Bayani Agbayani. O baka naman pag naiisip ninyo bayani, ang unang naiisip madalas, syempre, Jose Rizal, Andres Bonifacio, hindi mawawala. O di kaya baka yung iba nakakapag-isip na si Superman o di kaya si Iron Man. O baka may mga naiisip kayo na wonder pets ang mga tunay na bayani. Ano ba maging bayani? Ano bang kwalifikasyon ng pagiging isang bayani? Kailangan bang magbuwis ng buhay? Kailangan bang tumulong sa kapwa? Ang bayani ay mula sa salitang ugat na bayan. Sa bayan din ito nagmula. Ibig sabihin, mahigpit ang pagkakakawin ng dalawa, ng bayan at ng bayan. Hindi rin ito mapaghihiwalay. Ibig sabihin, ang bayani nabubuo sa isang bayan. Ang bayani nabubuo sa kung ano ang pangangailangan ng bayan. Noong unang panahon, ang mga naging bayani natin, sina Dr. Jose Rizal, sina Andres Bonifacio. Ano bang mga pangyayari noong unang panahon? Si Andres Bonifacio, lumaban siya sa pamamagitan ng sandata. At samantalang si Rizal, lumaban siya sa pamamagitan ng kanyang pagsulat o panulat. Parehong matapang, ngunit magkaiba ng plataforma o magkaiba ng instrumentong ginamit. Kung noong unang panahon, ang sitwasyon ng bayan ay literal na giyera, literal na may pagsakop, literal na may pag-aagawan ng teritoryo, pag-invade sa isang bansa. Pero ngayon, iba ang sitwasyon. Iba ang kalaban. Iba ang paraan ng digmaan. Pandemya, kung saan hindi natin nakikita kung ano at saan itong kalaban natin. Sabi nga ni Rio Alma o ni Almario, ang dating puno ng Komisyon sa Wikang Filipino, may bago na raw bayani ang ating panahon. Sino ang bagong bayani natin? Lalong-lalo na sa sitwasyon dito. Frontliners. Sino-sino ba ang mga tunay na frontliners sa kasalukuyan? Malalaman natin. At huli, ang bayanihan. Kung makikita natin o kung iisipin natin, kapag sinabing bayanihan sa akin lang at sa katotohanan lang na napapansin ko, ang unang naiisip ng mga kabataan,
bayanihan, pagbubuhat ng bahay, tungo sa pagtutulong-tulong, tungo sa pagkakaisa, pagbubuhat ng bahay. Ngunit ngayon, aalis tayo sa konteksto ng pagbubuhat ng bahay. Pero pananatilihin natin ang konteksto ng salo-salo, sama-sama at tulong-tulong. Salo-salo, sama-sama pa rin at tulong-tulong pa rin tayo. Ngunit hindi na bahay ang ating bubuhat. Bubuhatin natin ang isa't isa pataas upang makaahon sa pandemyang ito. Bayan, bayani, bayanihan. Nagmula sa wika, patungo sa mga arkitekto o sa mga bayani ng wika. At upang makapagtulungan tayo sa sitwasyon at sa nararanasan natin ngayon. Sa pamamagitan ng iisang wika, iisang tinig, at iisang hakbang, naniniwala ako na lalong-lalo na ang mga kabataan, kayo mga Polinians, malaki ang maitutulong natin, malaki ang maibabahagi natin. Ang simpleng pagsunod sa direktiba ng gobyerno o direktiba ng mga nagpapatupad ng batas para masawata itong COVID-19 na ito ay isang malaking tulong, hindi para sa isang tao, kundi para sa lahat ng Pilipino, para sa lahat ng naghihingalo sa ospital ngayon at nakikipaglaban sa COVID-19. Iisang wika, iisang tinig, iisang hakbang tungo sa tagumpay at sa pag-ahon sa suliraning ito. At laging tatandaan, hindi uso ang quarantine o kwarantena sa pagkatupo ng wika. Kung ikukulong natin ang ating mga sarili sa kung ano lang ang nalalaman natin wika ngayon, kung hindi natin ito papalaganapin at kung hindi natin ito gagawing sandata, kahit pa may iba-ibang wika ang isang bansa, kahit pa marami tayong dialekto at wikang sinasalita, kung hindi natin ito gagamitin sa tamang paraan upang maging sandata, upang masawata itong COVID-19 na ito, mawawalan ng saysay ang wika. Makapangyarihan ang wika. Powerful ang mga salita. Kaya imposibleng hindi nito masasawata, hindi nito matatalo ang suliran natin ngayon. Ikaw, ano bang bayanihan sa wika mo? Anong wika ba ang ginagamit? Ngayon, nais kong kunin ang oportunidad na ito, pagpupugay at pasasalamat sa nasa likod ng palihang ito. Unang-una, syempre, sa Panginoong May Kapal. Salamat sa paggabay at sa karunungan. Pangalawa, sa kagawaran ng Filipino, sa mga kaguruan na tumulong. At pangatlo, sa lahat, hindi lang ang frontliners na nasa ospital, maging ang frontliners na mga guro na humaharap sa bagong kadawian o new normal, na humaharap sa laptop, sa computer o sa kahit na anong gadget para lang ibigay kung ano ang tamang pagkatuto, kung ano ang karapat-dapat na edukasyon sa mga mag-aaral natin. Mga kabataang Polinian, ang mga guro ninyo ay hindi bumibitaw. Hindi bumibitaw sa ganitong uri ng sitwasyon. Kaya bilang mga pag-asa ng bayan, huwag rin kayong bumitaw. Lalong-lalo na, kailangan natin ng bayanihan. Ngayon, nais kong ipapanood sa inyo ang video ng pagbabayanihan. Ilan sa mga video na mapapanood ninyo ay pumapatungkol sa o magpapakita ng ilan sa mga alumni ng SPCM na tumulong sa sarili nilang paraan nitong nakaraang pandemya. Ating panoorin at pagkatapos ay aking tatalakayin sa inyo ang inyong output sa bawat baitang mula ika-4 hanggang ika-12 baitang. Siguro unang-una nagpapasalamat siguro kami sa kanila kasi importante yung ginagampanan nilang papel
best position sila to slow down yung paglaganap po sa trade. Sana mabigyan din sila ng konting tulong kahit man lang sa ganitong paraan. Pauwi na ako sa Palok. May mga nakita akong mga health workers na nag-aabang ng mass transportation. Binalikan ko sila mga 3 times, nandun pa rin sila, hindi pa rin sila makaalis. Hindi ko na sila madala nung panahon na yun kasi naabutan na ako ng 8 p.m. na curfew. So, pag-uwi ko, sinabi ko agad sa chat group namin magkakaibigan na may ganung concern at ano yung pwede siguro namin magawa. Napag-desisyonan nila na gumawa ng Facebook group. Car owners na willing and able naman na maghatid sa mga health workers within their vicinity. So, may mga hospital ng San Lazaro, may mga nagpahatid doon na health workers na nangangailangan ng transportation. At merong mga malalapit lang. For example, may ihahatid ako na from Espanya lang to St. Luke's. Pero meron ng malalayo, ng Novaliches, galing Novaliches na papuntang Kidney Center. Settle ka lang or yung mga sasakyan na hindi 7-seaters, dapat siguro 2 lang. Kung siguro ng 7-seaters ka, siguro pwede kang extend sa 4. May hospital dito sa may E. Rodriguez na sabi pa niya na nakakaiyak daw yung mga nangyayari. Which is understandable naman. Ang response ko lang naman sa kanya is to be strong kasi kailangan natin sila. As much as possible, bilang mga tao na sinaserve din nila, hopefully we can also give back kahit sa mga ganitong paraan. Yung susunod na video, ito yung sinasabi ko sa inyo na isa sa mga alumni ng St. Paul College of Makati ay naging bahagi ng bayanihan para sa ibang Pilipino, para sa kapwa Pilipino. Hi! This is Kate and welcome back to my channel. Andito kami ngayon para tignan yung mga gamit namin sa sako, kung may mapapakinabangan pa ba or may mga kailangan ng itapon. Pero may nakita ako na ang dami palang fabrics na nandito. Like this one and this one. Like ang cute ng mga fabrics. Kasi may RTW business yung parents ko before. And instead na itabi na lang namin to ulit, naisip ko na gawin na lang siyang mga mask para maitulong natin sa mga frontliners natin. So, let's get started! So guys, eto na yung mga materials na kailangan natin para makagawa tayong mask. So this side, eto yung mga material na gagamitin natin as outer layer ng mask. Kasi eto yung may mga design. Like this one, like may denim design, and may floral design siya. And this side naman, ito yung gagamitin nating material for the inner layer ng mask para mas softer yung material niya and hindi masakit sa balat. So, let's do this! I'll be posting a separate video on how you could create your own face mask. Hi guys! We are on our second day na on creating this mask.
And nakagawa na ako ng 42 pieces ng mga mask. And ang target ko is makagawa ako ng 100 pieces. At the whole point of this video is to show you that lahat tayo ay may chance para makatulong sa ating mga frontliners. Like me, I'm a fashion designer. So, nag-isip ako ng way kung paano ba ako makatulong sa kanila. So, naisip ko na may ideas ako sa pattern making and sewing. So, ginamit ko yon para makagawa ko ng mga mask. So, let's go! Hi guys! So, we are on our third day already and I'm with my baby sister. Pakilala ka, baby? My name is Lian Kyle Siap, but you could call me Kyle. Ayun na nga. So, si Baby Kyle and ako, halos magagawa na namin itong 100 pieces ng mga mask. And yung mga designs na nagawa namin is like an Aztec design, a floral design, and a reflective embroidered na fabric. Yet, you know. Pag natatamaan siya ng ilaw, like nag-iiba yung color niya. And a brocade fabric, and lastly, a denim type of fabric. So, ang main goal namin is not to create a regular, plain, old mask. Ang gusto namin i-create is a Fashionable mask. a fashionable mask. Siyempre, gusto din natin yung mga frontliners natin, presentable pa rin, and maganda yung OOTD nila kahit na may ganitong virus. So, let's go, go, go! I can do it! Alam kong mas madami pa din ang mga fashion designers at mga mananahe na gusto ding tumulong in their own way. Kung sa bawat barangay ay merong isa o ilang mga tao na gagawa ng face mask, wala nang taong walang face mask. Ito na ang chance natin na makatulong in our own little way. Kaya nating makatulong upang maging COVID-free ang Pilipinas kung ang lahat ng tao ay makakapagsuot ng face mask. Dahil minsan nga yung taong infected na pala ay wala namang symptoms pa pero nakakahawa na pala. Pagtulong-tulungan nating lahat, malalabanan natin ang COVID-19. Fashion designers, let's go help flatten the curve. Ang Gen X fashion designer namang si Kate Yalong, nakita ang potensyal ng mga patapong mga tela na galing sa mga napagtabasan para gawing damit. Ibinahagi niya ang mahigit 100 face mask na kanyang ginawa para makatulong sa mga frontliner. Hinihikayat niya rin ang mga kapwa designers niya na gawin din ang kanyang initiative. Yung una po talaga, ginawa ko po siya for my family lang po. Tapos naisip ko na, why not gawin ko din para sa ibang tao? So, ang message ko po sa mga fashion designers na, let's go help everybody. Okay, bago ko makalimutan, nagpapasalamat ako sa pamilya Yalu para sa pagbabahagi nila sa atin ng kanilang karanasan at video na ito na upang maipakita natin sa mga kapwa Polinians ang kahangahangang gawa na kanilang ginawa. Ngayon, bago ako magtapos, nais kong iwan yung ideyang ito sa inyo na ang pagdiriwang ng buwan ng wika ngayon ay napakahalaga. Hindi natatapos sa katutubong sayaw, sa presentasyon o pag-awit ng katutubong awit. Hindi natatapos ang buwan ng wika sa pagsasalita ng malalim na salita dahil wala naman talagang malalim na salita. At hindi natatapos sa pagsusuot ng katutubong kasuotan ang pagdiriwang ng buwan ng wika. Sulitin natin na makatulong, lalo na kung ang biyaya ngayon ay nasa sa iyo. Lalo na kung hindi tayo naaapektuhan masyado ng COVID-19. Para sa inyong output, mangyari lamang na ihanda ang kwaderno at panulat upang maitala ninyo kung ano ang inyong gagawin. Papasinayaan ko lamang yung bahagi, no? O kung ano ang inyong mga gagawin. Ngunit pagkatapos nito ay babalik kayo sa inyong kanya-kanyang classes sa Google Meet, dun sa schedule nyo talaga, at papasukan kayo
ng guro sa Pilipino na nakatakda o nakatalaga sa inyo. Para sa baitang ika-4, ika-5, at ika-6, ang inyong gagawin ay pagsulat ng sanaysay. Ang papasok na guro sa ika-4 at ika-6 na baitang ay si Binibining Nancy Calangan, at ang papasok na guro sa ika-5 baitang ay si Binibining Annie Joy Bonson. Ano ang gagawin nila doon? No? Upang kung meron kayong katanungan, kung meron kayong pagdilinaw, ay sa kanila ninyo itatanong, sa kanila ninyo isasagot. So narito ang mechanics para sa pagsulat ng sanaysay. Ang lahat ng mag-aaral mula ika-4 hanggang ika-6 na baitang ay siyang kasali sa nasabing gawain. Ang guro sa Pilipino ang magbibigay ng paliwanag hinggil sa tema, wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika. Ang mga katutubong wika sa mga Pilipinong bayanihan kontra pandemya. Ang mga mag-aaral ay magsusulat ng sanaysay. Ano yung sanaysay? Sa Ingles, ito ay essay. Okay? Ito ay nararapat na may kaugnayan sa tema, yung wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika. Ang nasabing essay o sanaysay ay nararapat magtaglay ng 100 hanggang 150 salita para sa ika-4 na baita. At 200 hanggang 250 salita naman para sa ika-5 at ika-6 na baita. Ang magiging pamagat, isahang pamagat ng inyong sanaysay ay paano nakatutulong ang wika sa pagsugpo o pag-iwas sa COVID-19. Gawin ito sa Microsoft Word na may font o format na Arial 12. Ang nabuong sanaysay ay maaaring ipasa ng nasa doc at PDF sa pamamagitan ng pagsusumite sa official Gmail account na ito, ncalangan@spcmakati.edu.ph. Ang nabuong sanaysay ay maaaring ipadala hanggang sa araw ng Biyernes, ngayon lang yun, hanggang ika-7 ng gabi, 7 ng gabi mamaya. Ang nasabing gawain ay magiging kabilang sa written output para sa markahang ito sa asignaturang Pilipino. At narito ang pamantayan sa pagmamarka. Kasi ang guro na lang ang magsasabi kung ano ang pamantayan sa pagmamarka ng sanaysay o essay. Para sa output ng baitang 7 at 8, pagsulat ng tula. Ang gurong nakatalaga sa inyo ay si Ginoong Neo Gabriel Cagata. Siya ang papasok sa bawat pangkat o section ng grade 7 at 8. Narito ang pamantayan. Lumikha ng isang orihinal na tula patungkol sa isa sa mga sumusunod. Pwede kayong mamili. Maaring bayanihan sa kabila ng pandemya, maaring pagbibigay pugay sa mga frontliners, o maaaring wika at boses pulinyan laban sa virus. Ang tula ay naglalaman ng 3 hanggang 4 na taludtod o 3 to 4 stanza na may 4 na linya bawat stanza. May 4 na taludtod bawat stanza o may 4 na linya bawat sakno. Maaaring gumamit ng AABB, ABAB na tugmaan o malayang pagsulat. Maaari ring gumamit ng mga aplikasyong magbibigay disenyo sa output, subalit dapat mapanatili ang pagiging orihinal. Kung hindi man maiiwasan, banggitin kung saan ninyo nakuha yung disenyo, struktura o larawang ginamit sa tula. Isusumite ang akda sa loob lamang ng oras na itinakda ng kanilang guro. Si Ginoong Neo na ang magsasabi sa inyo kung kailan yung deadline. Okay? Para naman sa baitang ika-9 at ika-10, pagsulat ng tanaga. Ang gurong nakatalaga sa inyo ay si Binibining Maria Fatima Velasco. Ang lahat ng mag-aaral mula ika-9 at ika-10 baitang ang siyang magiging kalahok sa nasabing gawain. Alam niyo ba kung ano ang tanaga? Ang tanaga ay tulang may sukat na 7, 7, 7, 7. Isang sakmong lamang, ngunit ang bawat linya ay may tig-7 pantig bawat taludtod.
Maaring isulat ang piyesa ng walang tugma o sintunog. Ibig sabihin, maaring malayang taluturan, maaari din namang may tugmaan. Ang tema ng gagawing tanaga ay pag-asa. Kayo ang gagawa ng sariling pamagat, ngunit ang magiging tema, pag-asa, sa anumang aspekto, sa anumang paraan. Gawin ito sa Microsoft Word, Arial 12. Huwag kalimutan ilagay ang pangalan at baitang at pangkat sa itaas na bahagi. I-save ito sa file name na surname o apelido, _tanaga, kung kayo ay grade 9 o grade 10. Halimbawa, Velasco _tanaga _G9. Ang nabuong piyesa ay maaaring ipadala hanggang sa araw ng Martes, ika-1 ng Setyembre, hanggang ika-6 ng gabi. Hanggang Martes, hanggang Tuesday. Ang nasabing gawain ay magiging kabilang sa output para sa markahang ito sa asignaturang Pilipino. Narito ang pamantayan sa pagmamarka. Kalinawan ng mensahe, 40%. Kaugnayan sa tema, 20%. Pagkamalikhain at orihinalidad, 20%. At pagkakaugnay-ugnay ng mga salita o yung estruktura ng tula, 20%. Kabuuan, 100%. Para sa baitang 11 at 12, kung naririto pa sila, ang output na gagawin, pagpaumanhin. Ang output na inyong gagawin ay pagsulat ng informatibong sanaysay. Pagsulat ng informatibong sanaysay. Ang guro na nakatalaga sa inyo ay si Ginang Erlinda Escanilla. Narito ang pamantayan o panuntunan sa gagawin. Ang mga mag-aaral ng ika-11 at ika-12 baitang ang siyang magiging kalahok sa nasabing gawain. Ang tema ng gagawing pagsulat ay ibabatay sa isa sa mga pagdiriwang ng buwan ng wika, katutubong wika, wika ng pagtugon at artikulasyon ng bayanihan sa panahon ng krisis at pandemya. Gawin ito sa Microsoft Word times New Roman 12 ang font. Ang nabuong piyesa na nakaangkla o nakaugnay sa tema na ibinigay ng guro ay maaaring ipasa ng nasa doc file o PDF file sa pamamagitan ng pagsusumite sa Google Drive na may nakahiwalay na folder na may pamagat na Grade 11 AM Informatibong Sanaysay, Grade 11 PM para do sa PM. No? At para sa Grade 12 AM Informatibong Sanaysay. So, ang pupuntahang folder ng ika-11 baitang ay Grade 11 AM Informatibong Sanaysay, samantalang ang pupuntahang folder sa Google Drive ng ika-12 baitang ay Grade 12 AM Informatibong Sanaysay. Ang nabuong piyesa ay maaaring ipadala hanggang sa araw ng Biyernes, sa susunod na Biyernes, hindi ngayong araw ng Biyernes, ika-4 ng Setyembre. Okay? Ang nasabing gawain ay kabilang sa output sa markahang ito. Okay? Sa asignaturang Filipino. Narito ang pamantayan sa pagmamarka. Maaari ninyong kunan ng larawan. Papasok na lang ang gurong nakatalaga para sa inyong mga tanong. Muli, maraming salamat sa pakikinig at sana naging mabunga ang isang oras nating palihan. Yun lamang at paalam sa inyo hanggang sa susunod na pagkikita.